Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamumuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan, iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapat kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Hindi siya dapat lasinggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi mukhang pera. Kailangan din mahusay siyang mamahala sa pamilya niya. Iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Dapat ay hindi siya bagong manampalataya at baka maging mayabang siya at mahatulan katulad ni Satanas. Bukod pa rito, kailangan iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Ganoon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia, kailangan kagalang-galang sila. Tapat sa kanilang salita, hindi lasinggo at hindi sakim. Kailangang iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinahayag sa katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ding masubok muna sila at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila, hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili at maasahan sa lahat ng bagay. Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanilang pamilya at mga naglilingkod ng mabuti ay iginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo. Kahit na inaasahan kong makakapunta riyan sa iyo, sa lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito para kung sakaling maantalak ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalatayang bilang pamilya sa Diyos. Tayong mga mananampalataya sa Iglesia ng Buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao, pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. Amen. Ang ganda mga kaibigan ito, mga kaibigan, malalaman natin yung taong mga mangangaral na ating pinapakinggan po mga kaibigan. Ang sabi po dito na dapat ang mamumuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain mga kaibigan. Kailangan na namumuno na walang kapintasan. Yan yun, malilinis, no? Ang konsensya. Iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili. Marunong magpasya kung ano ang nararapat kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Magaling magturo ito yung mga pastor, mga pari, no? Na dapat malinis ang kanilang konsensya mga kaibigan. Marunong silang magpigil.
At sinabi hindi dapat lasenggo. Baka meron kayong nakikita diyan sa social media, dito sa social media na may paring umiinom 'no, o mga pastor na umiinom. Dahil sinabi dito hindi dapat lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi mukhang pera. 'To mga kaibigan, 'tong mukhang pera merong diyan mangangaral na pera ang ina-after. Naalala ko tuloy pa nung ewan ko ba kung bakit nakita ko yun mga kaibigan ano, yung sa Catholic pa ako. Siyempre nag-service kami and then 'di ba meron po yang halad or offering, inaano sa merong basket na pinapaikot 'di ba? So dinadala po 'yan sa hulihan, kinuha ng tao and then dadalhin po 'yan sa harapan ng altar. Yung nakita ko doon nung paglapag doon ng basket sa ano, sa nilapag doon sa sahig, sahig bang tawag doon? Basta sa baba ng ano, ah, ano bang tawag doon, yung semento. Siyempre nakatayo yung pari, paglapag doon sa basket na yun, tiningnan niya po yun, yung basket, 'di ba? Kaya napaano ako, hala, bakit ko ba nakita yun? So, 'yan, hindi na hindi naman sinabing ano yung, ah, nag-after siya sa pera, pero bakit niya tiningnan yung pera 'no, yung basket na yun, kung marami bang nagbigay. Parang nakakaano lang, nakakatawa lang ang reaction po na nakikita ko, natatawa lang ako. Ewan ko kung napapansin ng iba. Kagaya kasi ng sabi ko na once na we are a spiritual awakening, makikita natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat nating makita, na hindi natin napapansin noon, pero mapapansin na po natin. Kasi yung reaction doon, kaya sabi ko, "Hala," may naalala ko yung mga tinuturo ng mga may mga bulaang propeta. Noon nga hindi ko nga alam kung ano yung bulaang propeta, eh. Yun pala yung mga nagtuturo ng mga mali and then twisting teaching and then yung tinuturuan ka ng puro magaganda lang para makakabig ng maraming ano, kayamanan. At, naalala ko 'to mga kaibigan dahil sinabi nito, yung tungkol po sa mga namumuno sa iglesia ano. Kahapon po nag-share po ako, ay kagabi pala, nag-share po ako. Dito ko po nabasa sa Salmo kabanata 24. Naalala ko, sabi ko habang binabasa ko itong nasa Timoteo chapter 3, na naalala ko itong binasa ko sa Salmo, na magkahawig po sila mga kaibigan. Kaya amazing talaga ang Panginoon ano, para sa akin ano, dahil may connection po ba yung binasa ko kagabi. Ang kagabi pala, hindi kahapon, kagabi. At ano lang din po ito mga kaibigan, yun bang hindi ko rin 'to hinahanap kundi kusa nararamdaman ko na pinabasa po sa akin dahil nakikinig po ako ng mga ano dito sa YouTube. Nag-flash ito sa akin, itong Salmo chapter 25. Ang sabi, itong Salmo chapter 25 nabasa ko, ito gamitin niyo sa pagdasal. Sabi ko, sige nga, ano nga bang nakasaad dito? Nung binasa ko, ito po yun. Sabi po dito sa Salmo, kabanata 24, ang sabi dito, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. 'Di ba? Amen. Itinatayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat. Nung binasa ko ito, lahat-lahat, tapos naano ko itong, sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang maaring tumungtong sa kanyang banal na templo?
Makatungtong ang mga matuwid na pamumuhay at malinis na puso, ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pagpalain siya at ipagwa ipagpa ipapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kaniyang tagapagligtas. Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Naisip ko, sabi ko, hindi, bakit ito yung sinabi na 'pag magdasal isama daw ito? Sabi ko, parang hindi naman siya sa dasal. 'Yan po yung naunawaan ko, mga kaibigan. Ang naunawaan ko dito ay yung mga tao, kasi tinanong dito, sino karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang maaring tumuntong sa kanyang banal na templo? Habang binasa ko itong chapter 3 hanggang 6, inulit ko, sabi ko, hala, ito yung tungkol sa mga magtuturo, sa loob ng templo. Kailangan talaga malinis ang taong magtuturo para meron siyang yung blessing. Kasi sabi dito, pagpalain siya at ipapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Iyan ang mga taong makakalapit sa pagsamba sa Diyos ni Jacob. So ito yung mga tao dapat habang binasa ko, sorry, na ako na bulad-bulad. Dapat pala talaga na kung isa kang magtuturo, dapat talaga malinis yung puso. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung siya ay isang sinungaling o yung nagtuturo at naghahangad ng pera, so parang sinusumpa na yan siya. Kasi meron ito, mga kaibigan, sa totoong pangyayari, meron, hindi naman sa paghuhusga, pero maano natin, yung mga taong mga nagsasalita, 'no, yung sa harapan at maraming bumibilib po sa kanila, magaling po silang magsalita, pero yung bang hindi mo maano kung totoo nga talagang sa Diyos yung kanilang itinuturo o yung espiritu na nasa kanila ay talagang totoong sa Holy Spirit. Lalo na kung makikita mo ang isang tao na nangangaral ay puno ng mga kumikitap sa kanilang katawan. Isa po 'yan, mga kaibigan, makikita naman natin. Ewan ko ba, kasi sabagay sinabi ni Pablo, huwag ikumpara ang iyong sarili, pero kung pinakita ng Panginoon sa akin or pinaranas niya na hindi maganda yung taong magsasalita sa karamihan at ang sinasalita ay ang Diyos, tapos ikaw ay masyado kang, ano bang tawag doon, parang mukhang mayaman ka. Kasi si Kristo, hindi po gano'n ang itsura ni Kristo, 'di ba? Wala po siyang mga alahas, wala po siyang mga mamahaling na kasuotan sa katawan niya. Simple na tao lang po siya nung naging tao po siya, mga kaibigan. And then nabasa ko na naman dito, hindi ko pa kasi nabasa itong sa Timoteo, na meron talagang connection, kaya nagpapasalamat ako na naituro na naman dito. So kung naituro dito sa Salmo chapter 24, kasi about talaga ito sa paglilingkod sa Panginoon, and then dito din sa Timoteo, about din po sa paglilingkod na yung namumuno at yung mga nagse-serve din, 'no, na kailangan maging malinis ang kanilang konsensya, ng puso, hindi naghahangad ng pera. Ang sakit pa nga ng sabi dito, hindi mukhang pera pa, 'di ba ang sabi? Hindi lasinggero. So ito talaga yung dapat iwasan kung tayo po ay meron po tayong desire na maglingkod sa Panginoon. Ito po yung sundin natin, mga kaibigan, kung hindi pa nawala sa isipan natin o sa ating mga pag-uugali, 'no? Kung sinabi dito na yung huwag maglasing, hindi siya pala away.
marunong siyang mamahala sa sariling pamilya. Yung mga ganito mga kaibigan. Kasi kung ang tao ay nagtuturo sa salita ng Diyos ngunit masama yung bisyo niya, may bisyo siya, hindi niya nasunod ang kanyang pinapangaral, no? Kaya dapat talaga may pagsunod. Kung totoong sumampalataya, totoong naligtas na, may pagsunod. Dahil itinuturo dito eh. Sa mga tagapaglingkod, so, halimbawa tayo, kung hindi tayo pastor, naglilingkod as music, halimbawa sa music, no, ako isa talaga yan sa gusto ko eh, maglingkod ako sa Panginoon na nandun sa music ministry. Halimbawa, kakanta or maggitara, mga simple lang. Ito po yung mga ugali na dapat gawin mga kaibigan, sundin natin. Ganoon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia, kailangan kagalang-galang sila. Tapat sa kanilang salita, hindi lasinggo, hindi sakim. Kailangan iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinahayag na katotohanan tungkol sa panampalataya kay Kristo. Kailangan din masubok muna sila at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila, hindi mapanira sa kapwa. Marunong magpigil sa sarili at inaasahan sa lahat ng bagay. Dapat isa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanilang pamilya at mga naglilingkod ng mabuti at iginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa panampalataya nila kay Kristo. Ito mga kaibigan, ito actually ang tinutukoy dito ay sa lalaki. Pero ngayon kasi may naglilingkod na rin na mga babae, So kung ano man yung itinuturo na gawin, dapat sundin natin mga kaibigan. Kung hindi pa ganito yung pamumuhay or yung buhay ng tao na gustong maglingkod sa Panginoon, kailangan munang ayusin ang sarili. Parang ako mga kaibigan, kasi ako nagsasalita ako sa salita ng Diyos at dito sa internet. Ang pamilya ko po hindi po Christian. Minsan nga, nasabi ko nga Lord, bakit ganun? Nauna akong mag-share ng mga salita mo dito sa internet. Diba dapat sa pamilya ko muna, pero bakit nauna dito? At nahihirapan po akong mag-convince sa aking pamilya. Hindi ko po sila makonvince. Nakikita kasi nila kung ano yung dating ako. At then, nakikita din po nila sa ibang mga manampalataya na, yun nga, hindi iba sensor. Kaya kung non-Christian talaga makita nila yung mga ginagawang hindi mabuti, maano nila yung sa isipan nila eh. Kaya, ang importante doon ay sa sarili ko po hindi ako naghinto sa pag-share sa Panginoon dahil sarili ko rin din naman ang mahihirapan or kagaya nun, pag hindi po ako makapag-share, parang may kulang po sa buhay ko. Pero pag nag-share po ako, masaya po. Nagkaroon po ako ng kasayahan. Dahil kahit paano may naunawaan and then nakapagpahayag ako. Kahit paano may matutulungan ako kung sino man yung gustong tumanggap sa salita ng Diyos. Kahit paano maririnig ng iba na hindi nila naririnig, lalo na yung mga taong hindi naghahagilap sa salita ng Diyos. Baka biglang mag-unfair sa kanila itong mga share ko. Kaya sa pamilya ko po talaga, just pray. Pray na lang po talaga na
Si Lord ang mag-ano, ang mag-touch sa kanilang puso. Lalo na kung nakikita nila na nagse-share ako sa salita ng Diyos tapos puro yung mga trials nandiyan pa rin. Hindi nila nakikita doon ang presensya ng Diyos. Pero para sa akin po ay trials lang yun sa buhay ko. Na alam ko merong victory doon. Dahil alam ko na tapat naman si Jesus Christ. Tapat siya sa kanyang mga sinasabi. Naniniwala po ako sa kanya. At siya po yung nagligtas sa akin, sa aking mga kasalanan. Hindi kasi nila alam. Pag ang tao kasi na, lalo na kung non-Christian at hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi po talaga matanggap agad-agad. Mahirap pong kanbensihin. Kahit na nga yung Kristiyano mismo, mahirap din kanbensihin. How much more na hindi talaga Christian. Meron sila ibang paniniwala, di ba? Sinabi naman ni Pablo kung ang taong hindi Kristiyano ay huwag husgahan. Huwag nating anuhin yung pananampalataya nila kasi may sarili din kasi silang faith. Dito po sa bansa nila, iba po yung nila. Hindi po nila nalalaman na meron pong kaligtasan ang taong gumagawa ng kasalanan. Yun po ang doon. Ito nga yung magandang balita, di ba? Tayong tumatanggap nito ay meron tayong kaligtasan dahil tinanggap po natin. Kinilala po natin siya. Yan lang po ang kaibahan At naano ko naman na mabuti mo naman ang kanilang gawa. Babait naman sila. Yun nga lang, yung sa faith lang po talaga na yung pagtanggap po kay Jesus Christ. Kaya pray na lang po natin ng mga taong ayaw tumanggap po sa Panginoon. Iba-iba po kasi ang turo ng relihiyon lalo na sa iba-ibang lugar may mga relihiyon, di ba? May kanya-kanyang relihiyon po. Lalo po dito sa lugar ko, ang relihiyon po nila ay mostly yung Buddha. Nung binasa ko naman yung ibang mga turo ng Buddha ay puro naman sa mga kabutihan din. Minsan nga may masabi ko na may kahawig din po sa Bible. Ngunit, may mga turo din sila na yung bang mostly yung gaya ng mga law of attraction, yung mga manifesting, yung mind power, parang doon yan sa kanila, hindi ko masyadong inano. Para sa akin parang hindi nag-depend sa Diyos. Yun po ang kaibahan doon. Pero ang sa Bible kasi, depend on God. Kung kayo po ay totoong naniwala na may Diyos, depend po talaga sa Panginoon na lahat po ng ating mga nakamit dito sa mundong itong galing po sa Kanya. Yun po yung naunawaan ko, kaya yun po ang kaibahan. Ang kaibahan lang ng non-Christian and Christian believe that everything belongs to God, everything will provide. God will provide everything and He will control everything. Sa iba kasi, yung sarili. Kaya doon po yung practice po nila, yung meditation, para po yung sila mismo, yung sa mind nila ay magkaroon sila ng sariling kapangyarihan. Tayo po magkaroon po ng kapangyarihan, pero hindi po on our own. Bigay po ng Panginoon. Yun po yun. Kaya makayanan natin yung mga lahat ng mga pagsubok o kung mabigyan ka ng gift na yung kaloob ng Espiritu Santo ay mula sa Panginoon, hindi po sa sarili mo. Yun po yun. Pero sa ibang yung practice po na sa sarili po nila. Pero hindi, para sa akin pa rin, hindi pa rin nila makamit yun kung wala pa ring Diyos. Kaya nga sabi ko, merong dalawang klaseng Diyos. Kasi nga, alalahanin po natin, minsan may nagsabi sa akin na, actually, alam mo na tayong tao, tayo ay pwede ding Diyos sabi niya ganun. Sa isip ko kasi sinabi sa Acts, 'di ba? Itong sa Acts nga verse
chapter 1 verse 8, sinabi dito. Nung nabasa ko ito natuwa nga ako mga kaibigan, eh. Pero hindi natin dapat ipagmayabang kung tayo man ay meron nito. Kaya ng sabi dito, basahin ko po, Acts chapter 1 verse 8 ang sabi. Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. O di ba? At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. So, buong mundo, kasama na tayo dito kasi buong mundo. Kung nasa atin na ang banal na espiritu ay magkaroon po tayo ng kapangyarihan, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Imagine mga kaibigan, no? Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, ito po si Jesus Christ po ito, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. 'Di ba? Amen. Pero ang kapangyarihan na yan mga kaibigan, depende yan kung anong ibinigay sa'yo. Hindi mo Kung wala kang kapangyarihan kung hindi ka binigyan ng healing, hindi ka magkaroon ng kapangyarihang gumamot, 'di ba? Or yung mga prophesy, makita yung mga bagay na hindi natin makikita, kundi spiritual eye lang. Kung hindi yun ibinigay sa'yo, hindi mo rin makikita. Kaya, yung sabi na tayong tao ay pwedeng maging Diyos. Pero ang sinagot ko, oo, pwede kasi nasa sa'yo yung kapangyarihan ng Diyos. Pero alalahanin mo na si Satanas ay gano'n ang declaration niya. Nang binigyan siya ng kapangyarihan ay nagiging Diyos na ang kanyang declaration sa sarili niya. Kaya hindi tayo dapat magsabi ng gano'n. Dapat nagkaroon man tayo ng kakayahan dahil ibinigay ng Diyos sa atin yun. Si Lord pa rin, si God pa rin ang nagbigay noon, hindi po sa sarili natin. Mawawala po yun kung aalisin niya. Kaya para sa akin, lahat-lahat kahit pa magdasal tayo, syempre sinabi, tinuro sa atin na magdasal tayo na kasama ang pananampalatayaan, ang faith, yung trust, 'di ba, na ating makamit. Ang ibig sabihin dun sa naunawaan ko po, kasi talagang inaano ko, kung ano ba talaga yun, sa sarili ko bang kakayahan yun, nag-pray ako, pero mag-manifest yun, makamit ko yun dahil yun ang aking inaano sa isipan ko na, makamit. Kasi yun ang practice ng iba, eh. Pero hindi, ang naunawaan ko nung naano ko talaga yung iniisip ko talaga, mag-pray ako, makakamit ko yun dahil ibibigay sa akin ng Panginoon. Hindi yung dahil, inaano ko talaga sa isipan ko na makamit ko yun, yung bang pinipicture, sabi nila kasi ipipicture daw yung mind power, ay makakamit mo yung be positive, yung gano'n. Hindi gano'n, eh, ang turo dito kasi dito nga sa Old Testament kasi dito talaga ako na-amaze yung mga paano bini-bless ni God. Paano yung kung sa material po na usapan example natin itong si Joseph, isa sa mga example na dahil marami po siyang paghihirap na naranasan, 'di ba, sa mga kapatid niya, pero yumaman po siya, na naano po siya sa kaharian ni Parao, napaparty po siya doon. Isa po 'yan sa paraan na mula po sa Panginoon, hindi po sa sarili ni Joseph. Kaya sa ating mananampalataya mga kaibigan, magdasal tayo kung ano man yung gusto ninyo sa buhay ninyo. Magtitiwala na makamit dahil ibibigay ng Panginoon, hindi dahil ay sa power natin. Yun po, wala po tayong kapangyarihan. Ang Panginoon po ang magbigay. Yung ibang practice po na hindi po Christian, may nakikita po kasi ako, na mula nang nag-practice ako ng ganito, I can manifest kung ano po yung sabing gano'n. Siyempre yun, nakakabilib din yun, puwede pala yung gano'n. Pero kung Bible po ang pagbabasihan natin, si Lord, si God lang talaga ang mag-provide nun. Hihingiin natin sa kanya at siya ang magbigay.
Kaya ang faith natin ay siya po ang ibibigay po niya sa atin. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay sambahin siya, i-recognize siya. Yun po ang gusto niya sa mga Israelites, pero ang ginawa ng mga Israelites ay tumatalikod. Lalo na kung meron po silang hinihingi na hindi agad-agad nakamit, yun, naengganyo po sila doon sa mga ibang mga turo na nakikita po nila kaya tumatalikod sila. Kaya yun po yung sa mga naunawaan ko po. Pero kung ikaw ay tapat sa Panginoon, kahit man hindi pa naibigay yung mga gusto mo sa buhay, magtiwala pa rin na ibibigay niya. Na hindi po sa ating kapangyarihan, kundi sa Diyos po talaga. Sa Kanya ka po nagtiwala. Na may Diyos po talaga ako. Alam ko talaga, naniniwala talaga ako na merong Diyos. At kahit nagsasalita ako dito, hindi po ito sa kagustuhan ko, kundi ang Diyos pa rin. Yung po mga kaibigan talaga. I believe that God, kasi yung nangyayari sa buhay ko talaga, hindi ko talaga magawa yun sa sarili ko. Si Lord talaga, siya po talaga ang gumawa ng himala sa buhay ko, mga kaibigan. Kaya, magbasa po tayo sa salita ng Diyos. So ngayon mga kaibigan, na nalalaman na natin ang tungkol po sa paglilingkod, no, na kailangan malinis siya. Malinis at wala siyang bisyo. Kahit sinabi dito na lasinggero lang, pero kasama doon yung mga magsugal, 'di ba? Alam mo sa buhay natin kasi kahit na maglilingkod tayo, yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, may mga secret things na ginagawa na hindi po natin nakikita 'yan. Kaya mismo sinabi dito na kailangan malinis ang ating konsensya. Dahil ako believe talaga ako sa mga taong yung bang dati very respectful ako sa mga taong nagsasalita sa salita ng Diyos at natatakot po ako lumapit niyan sa kanila. Yun po is my spirit, natatakot pong lumapit sa kanila na magtanong. Pero thank God ngayon hindi na po ako natatakot. Kahit sabihin na mali yung mga sinasabi ko. Dahil nalalaman natin na kung anong klaseng tao sila dito, ibe-base natin sa salita ng Diyos. At dito mga kaibigan, sa last na ibahagi ko po, no, dito sa chapter 3 ng Timoteo, ang 1 Timoteo, sabi dito sa verse 16, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. May waga po talaga mga kaibigan. Hindi lang po sa ating relihiyon, kundi sa ibang relihiyon din kasi yung relihiyon naman, they talk about spirit eh. Christian also nagto-talk din po about spirit. Itong Bible po, itong salita ng Diyos, about spirit po ang sinasabi dito mga kaibigan. Tunay na napakahiwaga. Totoong mahiwaga po talaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao. Tinutukoy po dito si Jesus Christ. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Ipinangaral sa inakita siya ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. Diba? Si Jesus po ang tinutukoy dito. Amazing, diba mga kaibigan? Na nung unang panahon, nung unang pagsasalita nila tungkol po kay Jesus Christ, ang daming po naghihirap talaga. Sa totoo lang, no? Kasi hindi po na matanggap ito eh. Ang ginagawa po nila para mahinto po ang pagsasalita na nabuhay muli si Jesus Christ. Na meron pong namatay sa krus at nabuhay muli. Bakit siya namatay sa krus? Dahil sa mga kasalanan para mapawalang sala tayo. At marami pong against dyan. Kaya marami pong naghihirap, di ba? Noong unang panahon, pinipersecute po yung mga taong nagsasalita ng ganito. Pero bakit mga kaibigan, it's amazing. Hanggang dito sa ating generation, hanggang ngayon po, sinasalita pa rin siya at dumarami po, di ba?
How amazing! Yan na lang po talaga ang ating isipin. Kung hindi po siya tunay na Diyos, mga kaibigan. Bakit kumalat talaga siya? At yung iba nag-mission pumupunta na sa bundok para lang talaga marinig. Imagine that is how yung sinabi niyan sa Bible na ang lahat ng tao ay makakatanggap ng spirit of wisdom. Yun yung sabi. Ibubuhos niya ang lahat, sa lahat ng tao ang kanyang espiritu. Because dito po sa magandang balita, mga kaibigan. Yan po yan. Doon sa mga tumatanggap, pagpalain nawa